Magandang araw mga kabihog! Muli, samahan niyo ako sa aking mini vlog for today's video. Umpisa natin ang aking kwento sa pagdalaw sa aking mga Tweety Bird dyan sa baba. At ngayong araw na to, syempre Saturday, ay pupunta tayo sa simbahan with my Ate Rebecca, ang aking laging kasama pag pumupunta doon. Dahil nga mauna ako kay Ate Rebecca, kaya dito muna ako magtatambay sa aking mga friendship sa baba. At ayan nga, nagpapakitang gilas na naman sila. At ayan nga, tinatawag-tawag ko dyan, siguro yung mga gutom na rin sila. Dahil nga nainip na ang inyong lola mga kabihog, ayan, nagpwesto-pwesto naman ako ng aking camera sa iba't ibang anggulo. Ay, sus, ang hirap palang maging content creator mga kabihog. Lalo't hindi mo alam kung paano ka kukuha ng mga anggulo. Talagang magulo. Ayan, syempre, may mga pakitang effect naman tayo na kunyari ay lumabas tayo. Ay, ganun pala yung mga kabihog, nakakapagod, magpabalik-balik. Ay, pero tiyaga lang, ganun talaga ang life. Pag gusto, may paraan, maraming pag-ayaw naman, maraming dahilan syempre. At ayan nga mga kabihog, naglalakad na kami pa punta sa bus station. Bus stop lang pala ni Ate Rebecca at na-meet namin ang isa naming kababayan dito na meron ditong tindahan. Yan, Filipino Cold Store na andito. Diyan siya nagtatrabaho. Kaya yan mga kabihog, nung kami ay tumatawid na, nakakita naman ng mga kaberks niya si Ate Rebecca. Itong babae talagang ito, parang kandidata. Kahit saan pumunta mga kabihog, ay sos, maraming kakilala. Ako dito mga kabihog, matagal-tagal na rin ako dito, nasa 10 taon na. Pero wala akong masyadong mga kaibigan. Siguro bilang na bilang sa daliri. Unlike din nito ni Ate Rebecca, ay halos lahat kilala. Parang kandidata, kahit saan pumunta ay may kilala. Mapaibang lahi, makababayan natin, ay lahat niya mga kilala. Talagang friendly siyang tao. At ayan nga mga kabihog, hindi mapagkakailang famous talaga si Ate Rebecca dito sa lugar namin. Ay, hindi lang pala dito sa lugar na to. Kasi kahit ibang lahi nga kilala siya. Kaya ayun, friendly, batagang friendly. At nang makasakay nga kami mga kabihog, sabi ko mag-flex-flex naman kami ng mga paa namin na maiikli na kalalakad. At ayan nga mga kabihog, wala namang masyadong mga pasahero. At dito nagtambay ang aming bus sa terminal ng Isa Town. Bali, ganito ang hitsura ng terminal nila. Medyo inaabot na rin kami ng gabi mga kabihog. At ayun nga, sakay na tagal-tagal, nasa bus pa rin kami mga kabihog kasi umaabot talaga ng 2 hours ang aming biyahe papunta ng simbahan. Nakakapagod lang talaga sa biyahe mga kabihog, pero enjoy naman kasi kung gusto mo naman yung ginagawa mo, wala namang problema. At sa hinabahaba nga ng aming biyahe, ayan mga kabihog, nakarating na kami sa Dasman at sabi ko nga kay Ate Rebecca, sayang naman ang aming paglalakad kung hindi namin ipleplex sa aming mga videos. Kaya sabi ko magkuha-kuha rin kami ng aming kalalakad. Ganyan na lang ang aming ginagawang dalawa pag kami magkasama mga kabihog kasi yan lang naman ang aming banding time, ang pagpunta sa simbahan. At yun nga mga kabihog, nung matapos ang aming pagsisimba, hindi na namin kinunan ng video at kami ay dumiretso na sa pamilihan dahil wala na rin kaming pangkonsumo ng bigas. Sabi ko, bili-bili naman kami. Pagkatapos namin mamili mga kabihog, dito na rin kami naghintay sa labas ng aming magiging transport. At ayan nga, meron naman kami naging bagong kaibigan dito, si Mingming. Ay hanggang dito na lang mga kabihog. Sa muli, paalam!